Marami na naman nga po mga idol na mga fans ang dismayado sa Dallas Mavericks dahil kahit man naipanalo nila ang game laban sa Indiana Pacers, nawala rin naman sa kanila ang superstar na si Anthony Davis na pinaniniwala ang nagtamo ng injury sa kanyang Achilles. Kaya nangangamba sila na posibleng maging out for the season agad ito at kailanganin sumailalim sa isang operasyon. Pero hindi rin naman sa mismong game sa Pacers nangyari ang kanyang injury. Sa katunayan, bago pa magsimula ang laban, nagkaroon nga ito ng tinatawag na bilateral Achilles tendinopathy. Ibig sabihin masakit na talaga sa umpisa ang kanyang lower leg. Ngunit sa kabila niyan, puwersa pa rin siya ni Coach Jason Kidd at ng Mavericks na maglaro. Kaya kahit man nag-uumpisa pa lang ang laban, hindi na siya mapakali at hindi siya masyadong nakakagalaw ng maayos hanggang sa lumala ang kanyang kalagayan. At dahil nga sa pangyayaring ito, nagsisimula na ngang magsisihan ang ilang mga miyembro ng Mavericks sa kanilang prangkisa dahil hindi rin naman lalala ang lagay ni Davis kung hindi nila ito pinaglaro. Samantala, kung nagdaang playoffs nga, hirap na hirap ang Los Angeles Lakers na manalo laban sa Minnesota Timberwolves. Ibang-iba ngayon ang nangyayari sa matchup matapos nilang talunin sa kanilang huling dalawang game sa regular season series. Kahit man sobrang kulang ang lineup sa hindi paglalaro ni Luka at LeBron, nagawa pa rin naman nila itong tambakan at talunin malayong malayo sa nangyari noon sa naging first round series last year sa West. Kaya ang tanong, ano nga ba talagang pinagkaiba ng matchup ng Lakers at Wolves noon kumpara ngayon? Well, ayon sa ilang analyst, kung inyo ang titingnan ng mabuti, ang pinaka naging diferensya dito ng pagkakaroon ng Lakers ng legit na sentro sa lineup na si DeAndre Ayton. Dahil nga sa kanyang presensya sa ilalim, nahihigop nga nito ang depensa ng Wolves kaya mas nagiging madali para kina Austin Reeves, Luka Doncic at sa ibang mga players na makagalaw sa opensa. Kung last year nakakapag fully commit pa ang depensa ng Wolves sa player ng Lakers, hindi nila ito pwedeng gawin dahil posibleng dominahin sila ng gusto ni Ayton sa ilalim. Bukod dyan, mas tumaas rin ang physicality ng Lakers. Hindi nga sila basta-bastang natutulak at lahat ng kanilang mga malala nakikipagbanggaan na isa sa mga rason bakit nagagawa nilang tambakan ang Timberwolves. Sa kabilang banda, nakabawi na ang Houston Rockets ngayon sa regular season dahil matapos na matalo sila sa unang dalawang game na ipanalo nila ang huling dalawang laro laban sa Brooklyn Nets at Toronto Raptors. Kaya nagawa nilang umangat sa 2-2 win-loss record sa West na isang magandang senyales na nakakabuo na sila ng momentum. Gumaganda na rin naman ang mga ginagawang play sa opensa na siyang dahilan ng kanilang panalo. Pero napansin ng ilang mga analyst na pinoproblema pa rin ng Rockets ang kawalan ng legit na point guard sa lineup, especially ang starting five. Nakakagawa pa rin naman sila ng napakaraming turnover na siyang sumisira sa momentum ng team. Kaya mismo ang dating player na si Jeff Teague ang nagsabi, inaasahan niyang susugal ang Houston Rockets sa pagkuha ng bagong point guard. At isa sa mga posibleng makuha, si Drew Holiday na gusto rin namang makuha at mag-compete sa mas maayos na kupunan. Kaya magiging madali na lamang para sa Rockets na makipagnegosasyon sa Portland Trail Blazers.